Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat at nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy, inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makapariyan at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako ay may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit isang patay na muling nabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat na nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kwento ng mayamang lalaki at ng isang pulubi na nagngangalang Lazaro, ang ating narinig mula sa ating ebanghelyo. Inilarawan ang buhay ng mayamang lalaki bilang isang buhay na saganang-sagana. Sa sobrang sagana, ano sabi? Yung damit niya, mamahalin. Ibig sabihin, hindi lang ordinaryo, hindi lang basta-basta, kundi mamahalin. Sagana nga, di ba? Yung iba sa atin, okay na sa ordinaryo. Pero itong mayamang lalaki, hindi ordinaryo. Hindi basta-bastang damit, mamahalin. At ang sabi,
Sa sobrang sagana, yung pagkain nagkakandahulog sa ilalim ng kanyang hapag. No? Anong ibig sabihin nun? Di ba? Kapag ang pagkain sobra-sobra, ang daming nahuhulog. Kapag kumakain ka ng sobra, di ba? Dami mong nilagay sa bibig mo, ano mangyayari? Patatapon yan. Hindi ba? Ganon kasagana ang buhay nitong mayamang lalaki. Nagkakandahulog ang pagkain sa hapag na siya namang pinupulot ni Lazaro. Ganito ang pagkakalarawan naman sa buhay ni Lazaro. Salat, walang pagkain, namumulot lang ng mga tira-tira, namumulot lang ng mga naaksaya, tadtad pa ng sugat. Hindi lang hirap sa buhay, kundi naghihirap sa sakit itong si Lazaro. At nang parehas mamatay ang mayamang lalaki at si Lazaro, ang mayaman napunta sa impyerno. Samantalang si Lazaro napunta sa kapiling ang mga anghel. Kapiling si Abraham sa langit. Hindi ito usapin ng estado sa buhay. Na porke mayaman, mapupunta sa impyerno. At porke mahirap, salat, mapupunta sa langit. Hindi po ito usapin ng estado sa buhay. Kundi, isa itong aral tungkol sa pamumuhay. Sabihin nyo nga, pamumuhay, ibig sabihin, paraan ng ginagawa sa buhay. Paraan ng ginugugol sa buhay. Ito ang pinapakita sa atin, yung uri ng pamumuhay ng mayamang lalaki. Pamumuhay, yung mga ginagawa natin sa araw-araw at kung paano tayo namumuhay sa makatuwid paraan natin sa buhay. Kung babalikan natin ang buhay ng mayamang lalaki, sa kabila ng kanyang kasaganaan, sa kabila ng kanyang sobra-sobrang pagkain at gamit, sarili lang niya ang kanyang tinignan. Sa sobrang sagana, imbes na nagbahagi, mas marami pa ang nasayang sa halip na naibigay sa mga nangangailangan. Marami sa atin, ganito sa buhay. Ganito ang pamamaraan ng buhay. Maraming sinasayang na biyaya na ibinigay. Sadyaman o hindi sadya, marami sa atin ganito. Maraming sinasayang sa buhay. Binigyan ng edukasyon. Ayaw namang mag-aral. Liam, kasasabi mo lang kanina sa akin, hindi ka papasok. Bakit ganon? Father, mag-check lang naman kami ng papel. Ay, kasama yan, Liam. No? Pumasok ka. No? Libre ang edukasyon, pumasok. No? Kasama yung pag-check. No? Kahit walang gagawin sa eskwela, yung mismong pagpasok sa eskwela, may tinuturo. Kasi pag nagtrabaho ka na, ganyan gagawin mo. No? Ay, wala namang gagawin sa trabaho, ayokong pumasok. Ganon ba yun? No? Tinuturo dyan yung kasipagan, consistency. No? Kasi no, kahit akala mo walang gagawin, kahit yun, no, gagawin, pumasok ka. No? Anong gagawin mo pag di pumasok, magko-computer maghapon? Wag ganon. Marami sa ating ganyan eh. No? Binigyan ng edukasyon, ayaw mag-aral, ayaw gamitin ang pinag-aralan. Biniyayaan ng pagkain, inaaksaya, ayaw ubusin. Diba? Meron. Isa pa yung youth natin, no? Diba? Meron nagbibigay sa atin ng pagkain. Pag first Wednesday, diba? Natakam, kumuha ng marami. Tas hindi na kayang ubusin, no? Yung ganyang bagay, no? Ang daming nasasayang.
na dapat hindi mo kinuha madami para may natira, ibinigay sa mga wala. Maraming ganyan. Marami. Nagsasayang sa buhay. Oh, nasasayang na panahon. Oh, tapos nung wala ng panahon, iiyak-iyak. Oh, sana nagpatawad. Oh, iiyak-iyak, sana sinabing I love you. Oh, maraming ganyan. Nasayang ang panahon, pero noong nabubuhay, daan-daanan lang ang magulang. Hindi binibisita, binabastos. Oh, marami, sinasayang ang pagkakataon. Chance mo na yan. Sinasayang mo. Sana binigay na lang sa iba. Oh, marami sinasayang oportunidad. Trabaho, yan, no? Marami nagtatrabaho, ayaw magtrabaho. Pag nasa trabaho, live ng live. Pero pag nawala naman ng trabaho, iiyak-iyak. Maraming ganyan. Marami sinasayang ang relasyon. Marami naghahanap ng karelasyon, walang relasyon. Yun namang merong karelasyon, gusto pa, isa pang relasyon. Ang gulo, di ba? Tamo nga ang tao, ang dami-daming sinasayang. Meron sinasayang ang anak. Ayaw alagaan, ayaw mahalin, ayaw arugain. Marami naman naghahanap ng anak. Ganyan ang buhay eh. Ganyan ang ginagawa sa uri ng pamumuhay. Maraming sinasayang parang mayamang lalaki. Talento, sinayang. Talino, sinayang. Oportunidad, sinayang. Ang hindi natin alam, maraming Lazaro, maraming nangangailangan at salat. Sana sa kanila lang ibinigay ang meron ka. Nang sa ganon, napakinabangan pa ng iba. Nagdulot pa ng kabutihan sa iba. Mga kapatid, araw-araw tayo na nahaharap sa pagsubok sa uri ng pamumuhay. Ang pinapakita ng kwento ng mayamang lalaki at ni Lazaro, hindi masama ang maging sagana. Hindi masama ang maghangad ng kayamanan, kasaganaan. Material man ito, talento, panahon, oportunidad, trabaho, edukasyon, basta gamitin mo ng husto, lalo na sa pakikipagkapwa-tao. Kapag ginamit mo yan sa wasto, sigurado maliligtas tayo. Huwag mong sayangin. Huwag mong aksayahin. Maraming tao ang salat na naghahangad na meron ka. Kung ibabahagi mo yan sa iba, sana sila na lang ang nakakaranas ng nararanasan mong langit. Amen. Amen.